Welcome to Peers, political economic elemental researchers and strategists. At Peers, we stand as your all-in-one partner, adept at steering you through the intricate realms of politics, economics, and business. Join us at Peers. We're our seasoned team with expertise in politics, economy, business, and law is committed to your success. Together, we will navigate the future, making informed decisions that lead to lasting impacts. Follow us on Facebook, X, and LinkedIn to stay informed about how we can help you achieve your goals. Magandang umaga, maayong buntag, naimbaga bigat, maya-payabak, maupay nga aga, maayong aga. Good morning, happy Easter everyone. We're now in the second episode of Peers in Town Hall. We are here to discuss with us the charter change initiative that the House has spearheaded in this administration. There have been a lot of exchanges in this regard, from the very intellectual arguments to the very, I should just say, mundane arguments. But what we're going to do this morning is to actually understand the details of this discussion. Hopefully, get into the issues themselves and become able to really get involved and participate. So sa madalit sabi po, alamin natin yung mga issue na nakapaligid dito sa charter change. Hindi po ito unang-unang beses na mangyayari. Lahat po halos ng Pangulo na nakita ko simula nung na-adapt natin ang 1987 Constitution, meron na pong initiative palagi na baguhin ang ating saligang batas. Ang nakalulungkot dito, hindi ito masyadong napag-uusapan ng detalye. Bagkus, napupunta tayo palagi doon sa usapan ng laban ng mga personalidad. Hindi po doon ang dapat na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ano ba ang epekto nitong pagbabago ng saligang batas? Bakit ba natin kailangan baguhin ng saligang batas? Kailangan ba nating makisali dito? Kailangan ba nating madinig dito sa ganitong usapin? Yun ang rason kung bakit ang mga miyembro ng peers, ang ating mga peers ay andito ngayon para pag-usapan nating mabuti ang mga isyong nakapaloob. Simulan po natin kay Pierre Novel. Sasabihin niya sa atin, asan na ang Kamara de Representante dito sa isyong ito. At paano ito nagsimula? Ano ang mga napag-usapan ng Kamara? At ano ang maaari nating asahan sa mga darating na araw at darating na linggo? Pierre Novel? We're encountering technical difficulties. Pierre Novel? Sorry. Nakamute ako. Sorry. Thank you, Ed. Magandang umaga po sa lahat. Maganda sa mga aking mga ka-peers. And happy Easter Sunday po sa lahat. Gaya po sa sinabi ni Ed, ang status po ng RBH 7 sa House of Representatives ay pasado na po sa third reading last Wednesday bago po sila mag-break for recess. So basically yung RBH 7 po kapareho po ng RBH 6 na ngayon pinag-uusapan po sa Senate. So basically ang ginawa lang po ng House of Representatives is i-mirror lang po yung ginagawa ng Senate. Basically po ang pinag-uusapan na version is identical. Wala pong binago ang House doon sa version po ng Senate.
So yun po ang tinalakay po ng House of Representatives sa nag-convene po sila as a whole nung last week po ng February. 2 linggo po nilang tinalakay yung RB 87 and same process po with the Senate. They invited mga experts, resource persons para kunin po yung kanilang posisyon tungkol po doon sa proposed amendment. Ano po? Para sa kaalaman ng mga nanonood na peer novel, no? Ano ba ibig sabihin ng RBH? Resolution of both houses. So dahil yan ay resolution of both houses at meron na kumbaga may equivalent, no, ang Senado, may version ng Senado dito at sa nabanggit mo wala namang binago ang Kamara Wala. dito. Basically the same. Ang pwede ba nating sabihin dito, inaasahan natin ng Senado na hindi tumutol at therefore magkasama na ang both houses sa initiative na ito? Yun ang assumption sa aking pagtingin dahil ginaya lang po ng House yung version ng Senate. So I don't Sino ba ang author nito? Sino nag-initiate nito sa Senado? ang pagkaalam ko, it was Senate President himself who filed. Ang pagkaalam ko, it was him who authored the bill. So parang kaya nga ang assumption is that since kasi Ed uh, kung sa for your information itong proposed amendment to the Constitution eight Congress pa inumpisahan itong reform na to. So for your information, ang House ay nakapag-file na po ng 350 House measures regarding proposed amendments. So ano po 'yon? May economic reforms, may matatanda mo last panahon ni Presidente Duterte, nag-file po siya on proposed shift of to federal form of government. So since 8 Congress po nakapag-file na po ng House of Representatives na sumatotal na 350 measures and sa Senate po since that time hindi po ni minsan naka-advance po itong mga bills na nanggagaling po sa House. So yun po ang sitwasyon ngayon in the House. So yung historic 3/4 vote na-achieve na po ng House and we're just waiting for the House is just waiting for the Senate for its next move. So I think yun po ang ating sinusubaybayan. Come session on May until June before po magsona. So yun po ang inaabangan ng House na yung pagpapatuloy ng Senate to conduct deliberation on kanilang version, yung RBH 6. Ed? Hindi ko alam kung dapat tayong matawa o malungkot dito sa ganitong kwento ni Pierre Novel, ano? Kaya tatanungin ko si Pierre Tony kung bakit pa kailangan itong pag-usapan. Kasi sa totoo lang, alam po ninyo, kukonti pa lang yung puting buhok ko nung nagsimula ito sa usaping ito. Kaya nabanggit ni Pierre Novel na 8 Congress pa lang andito na tayo. At napakaganda nitong magiging usapan natin kasi hanggang sa ibaba, may mga kasama tayo na makakapagbigay linaw sa atin, no? Kung ano ba ang nangyayari. Involved ba mga tao, na intindihan ba nila? Kasi sa totoo lang po, mahigit 30 taon na sa madalit sabi, my career life has been basically included in this issue of charter change. And I'm sure, of course, many of us have also been involved one way or the other in this regard. Marami sa amin dito sa peers talaga namang simula't simula pa kasali na dito sa pang ito. Pero ang nakalulungkot dito hanggang ngayon parang hindi naman nangyayari, hindi naman gumagalaw.
Bakit nga ba, Sir Tony, no, Peer Tony, what can you tell us? Can you enlighten us? What is it in the economic provisions? If it is just the economic provisions. We're of the assumption muna, no, dito sa episode na ito that precisely because what is being pushed is uh, amendment to the economic provision. What do you think is the reason? Why is this being pushed? And this is not, again, no, if we may emphasize, hindi po ito unang beses Correct. na gagawin, no? At may magsusulong na baguhin ang provision economic provisions ng 1987 Constitution. Ba't ba kailangan nito, Peer Tony? Yeah, thank you, Per Ed. Actually, babalik natin yung question, bakit ba kailangan natin ng economic charter change? So, if we are going to look at the purpose, the main purpose actually is to change the constitution in order to attract investments, particularly foreign investment. So this simply means leveraging foreign investment in order to advance economic growth. That's basically the only reason why we are discussing and wanted to have the charter change. However, I would like to put some caveat in that it should not be just limiting ourselves to the change in constitution. We should look at the bigger picture in order to be successful. We have, after my basic question really there is related to that is, after this charter change, then what? Right? So again, we should look at the future in order sooner that we'll be prepared and be able to really take advantage of foreign investments per Ed. And I will discuss some detail later on as we go along. Pero Peer Tony, no, many have been saying that even if we don't amend the economic provisions, no, and insert the phrase that will allow some, as they say, no, flexibility, hindi na kailangan, no, may mga batas na daw tayo that allows foreign investment to come in. So kailangan pa ba talaga itong pagbabago ng economic provisions? To be sure, Per Ed, there are certain factors that we should address outside of the economic charter change. No? However, the change in the provisions of the Constitution is very restrictive. And I think Per Noel has some data about that regarding the very restrictive provisions of our Constitution regarding foreign. Maybe Per Noel can provide more details about the restrictive aspects and what the implications of that. That's a very interesting point, Peer Tony. Bago natin balikan si Peer Noel, tanungin natin, no, on the ground, because our good friend Pierre Raul has been at the forefront, no, of working with the foreign investors, no, particularly in their area in Eastern Visayas. And I'd like to think, of course, that on the ground, we can feel, no, these so-called restrictions. In fact, hindi mo nga kailangan ma-involve sa development initiatives. We just have to look around us and figure out, what we have been paying in public utilities, the limitations in telecommunications, and so on and so forth. But just so, para mas maintindihan lang nating mabuti, no? Ano ba ang pwede nating maintindihan dito sa pagbabago ng economic provisions sa nakikita ng ating kasamang Peer Raul, no, sa mga ginagawa niya sa Eastern Visayas? Peer Raul? Well, good morning everyone. Dito naman sa Eastern Visayas, makikita natin yung Samar and Leyte Island region. Mayaman ito sa sa natural resources. So meaning maraming investor na interesado. Ang bottom line dito ngayon, yung yung restrictions ng economic provision natin. In fact, I'm connected now with the Italian group of companies. They are willing to come provided yung ma-amend lang itong economic provision. Kasi ang bottom line dito ngayon, kung makikita natin, the ground is very ready. In fact, we are overcapacitated in terms of PPP,
the joint venture. In fact, we have joined together in Hanoi in 2017 about PPP. Are we ready? Yes, we are ready. But the bottom line is our policies is very coercive. It's not even enabling. So kung makikita natin dito ngayon, we have to have an enabling environment for them to come. So ngayon, ang ground ngayon, ng local government dito, yung region level, talagang very excited sa amendment na ito. We are very ready. In fact, makikita natin ngayon dito, yung FDIs is more bigger than the IRA. So ang development side is it's really a game changer eh. So very ready ang Region 8. Pero Yun ang nakikita. Yeah. It will take time before this amendment can actually happen kasi dadaan pa ito sa plebiscite, no? At yun ang itatanong ko mamaya kay Attorney Pierre Juvic. Meanwhile, let's just assume na kasi alam mo katulad ng binanggit ni Pierre Novel, no? Ilang dekada na ang nangyari na ilang daang resolution na ipasa sa House of Representatives pero hindi nangyayari sa Senado eh. So halimbawa lang na wala na namang mangyari dito sa usapang ito. Sa palagay mo ba matutuloy pa din itong investment ng Italian companies? Well, the way I see it, it's happening now. Kung makikita natin, look at the ASEAN region. We are at the lowest level in terms of FDIs. And Laos is nearing us. And even Vietnam is ahead of us now. So ang bottom line dito is about foreign direct investments. Pero mukhang hindi masyadong nai-involve Pierre Raul, no? Ang ating mga kababayan na nakita mo naman yung nangyari sa People's Initiative, ano? Na-explain bang mabuti ito sa ating mga kababayan nung kasalukuyang ginagawa yon? I understand, of course, COMELEC has already stopped it, but just so that we will be able to understand better, no, how the people are getting involved. Ano ba ang mga nakita ninyo dyan? No? Were the people actually involved during the process of People's Initiative? Well, when it comes to the knowledge of the people about the economic amendments, in fact, they are very excited about the influx of foreign direct investments. Ang bottom line dito ngayon, yung the linearity of perception, yung contextual. Meron sinasabing yung rational, may tinatawag dito mayroong rational self-interest at saka for common good. Ang bottom line dito ngayon, yung tao ngayon, in terms of these amendments, they are looking more on the foreign direct investments. So but on the other side, medyo nagkakagulo yung rational self-interest for common good, very clear. Okay. Thank you for that, Pierre Raul. It seems we have much to do when it comes to engaging the people. You know, I'm pursuing this question because at the end of the day, the House of Representatives and even the Senate jointly can only do so much. They can, of course, start the whole process. But in the end, no, it will have to be adopted by the people themselves. Ngayon maraming magsasabi na syempre, ang magiging desisyon ng mga botante, ng mga tao, susunod din lang. So, sa gustong mangyari ng mga liderato natin, pwede naman yon. Pero siguro mas magandang tignan natin doon sa legal side, no? Kaya nandito ngayon ang ating kasama si Pierre Attorney Juvic in that regard. Ano bang nakikita mo dito, Pierre Juvic? Anong limitations nitong prosesong ito at paano ba natin ito masusolusyonan nang sa ganon kung hindi man magtagumpay, mas lalong maintindihan ng mga tao ang mga tunay na issue na kailangang maintindihan dito sa pagbabago ng saligang batas. Pierre Juvic. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Pierre Ed, at sa ating mga kasama dito. Sa aking pong palagay ay kailangang bumaba ang mga nagsusulong ng pagbabago ng ating saligang batas. Kaya sa simula pa lamang ay nagkakaroon ng malaking pagdududa ang ating mga kababayan. Kaya siguro po yung IEC po, yung Information Education Campaign, ay doblehin, triplehin upang may paliwanag sa kanila
na ang talagang pakay ng pagbabago ng ating saligang batas ay yung economic provisions. Ako po ay may mga kamag-anak sa Regions 1, 2, at ako po ngayon ay naglilingkod dito sa Region 3. So sa tatlong region na yan ay in close contact ako sa ground. Ang mga kamag-anak ko po ay lagi kong tinatanong. Payag na payag po sila sa pagbabago ng resolution. Kaya lamang po, kailangan nila ng seguridad na hindi po ito ay pagpapalawig ng mga termino ng mga nakaupo. So sa legalidad naman po, siguro kaya na natin tugunan. Subalit, sinasabi ko nga, at the end of the day, ang mayorya pa rin po ng ating mga kababayan ang magpapasya at masusunod. Sa palagay mo, Attorney Juvic, ngayon na naipasa na ng Kamara de Representante itong joint resolution of both houses. Pagka hindi pumayag ang Senado, ibig sabihin, wala na mangyayari dito, tapos na doon. Isa pa nga po yan na peer-ed sa mga dapat nating solusyonan. Kasi sa mismong saligang batas, makikita natin na medyo malabo. Dahil hindi nga ho nilinaw kung voting separately or voting jointly. Isa po yan sa mga provision ng saligang batas na siguro tuldukan na natin ang mga pagkakalito at linawin. Ilagay na natin yung mga direct provisions para wala na pong kailangang interpretation. Actually, sa pagkakaalam ko, Peer Juvic, yan ang nakasaad doon sa People's Initiative na sa kasamaang palad, alam mo, talagang napolitikang masyado, no? Kung talagang na pagpursige itong People's Initiative na ito, mas lalong maintindihan ng mga tao kung bakit kailangan ito. Alam mo, ang istorya kasi nito, very briefly, noong sinusulat ng Constitutional Commission ang 1987 Constitution, ang original na plano ay isang kamara lang, no, unicameral. Kaya lang noong nabuo na, no, kumpleto na yung provisions, bigla-biglang merong motion to revisit the issue of the number of legislature. So pinagbotohan na naman kung magkakaroon ba ng Senado o hindi. Nanalo ng isang boto yung paglagay ulit ng Senado. Meanwhile, yung mga provision na nakalagay doon, whether voting jointly or separately, hindi na nabago lahat. Kaya yun ang rason kung bakit merong ganong kalituhan. Siguro sa ating mga manunood, maaari po ninyong i-search yung position paper ng dating punong mahistrado, no, Renato Puno, at napakaganda ng explanation dito kung bakit kailangang baguhin ito, no. Now, meanwhile that we are in this conundrum, so to speak, no, o kalituhan, sa tingin mo may pagkakataon kaya ang Supreme Court to decide in this matter? Sa palagay mo ba hahantong doon sa ganong punto na pupunta sa Supreme Court ang House of Representatives to finally, no, settle this issue, Peer Juvic? Pwede naman po na makarating yan sa ating Korte Suprema, sapagkat alam naman po natin na nakalagay sa ating saligang batas na ang mayroong otoridad lamang na mag-interpret ng ating Constitution ay ang Supreme Court. Subalit, alam naman po natin ang Supreme Court ay nakasalalay din po sa pulso ng mamamayan. Kaya po dapat yung mga nagsusulong ng pagbabago ng ating saligang batas ay siguraduhin na malakas po ang clamor sa ground para po ito makarating sa saan man, kahit sa mataas na level ng gobyerno, sa ating Korte Suprema ay marinig at madaman nila na gustong-gusto na ng tao ng pagbabago sa ating saligang batas. Halimbawa na lang po dito sa lalawigan ng Bulacan. Alam naman po natin na kasalukuyang ginagawa na yung New Manila International Airport. So talaga nag-expect din po kami ng mga foreign investors. Kaya lamang po, ang parati nating naririnig ay very restrictive ang ating saligang batas. Kaya po sila ay nadidissuade into investing. So sayang po ang New Manila International Airport, sayang po ang resources ng ating bansa na dapat pakinabangan natin mas mabuti. Kaya sana po, kung makarating yan sa Supreme Court,
siguraduhin lamang po na sabay merong aksyon sa Supreme Court at merong aksyon sa ground para marinig po ang pulso ng ating mamamayan. Bago po tayo magpatuloy, no, ipapaalala ko lang sa ating mga manonood, sa ating mga kasama dito ngayon sa ating live broadcast, na kung kayo po ay merong mga saloobin na gusto ninyong itanong, pwede ninyong itanong sa ating page, no? Kasi baka ang nadidinig natin ay puro in favor. Hindi po ninyo na itatanong, karamihan po sa amin, nagsilbing mga resource person, no, mga tinatawag na eksperto, no, sa mga nangyari ng mga pandinig. Napakarami ng pagdinig ang ginawa dito sa issue ng pagbabago ng saligang batas. At ito, merong pumasok na question dito, no, from peer in Nueva Ecija. Could the unattractiveness of certain regions in the Philippines to foreign investors be attributed to factors other than economic restrictions, such as the preparedness and efficiency of local government units in facilitating investment processes, providing necessary infrastructure, and creating a conducive business environment? What is your take on this? We will have a particular episode on local government units, but rather very briefly before I throw it back to Pierre Novel for evidences, no, in considering revisions of the economic provision. Alam po ninyo, ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan ay nakasalalay din sa mga poder na ibinibigay ng saligang batas at sa mga programa na ibinababa ng mataas na ng central government o ng national government. At lalo na nabanggit mo dito sa iyong tanong yung issue ng infrastructure. Alam po ninyo yung infrastructure lalo na kapag national road ang pinag-uusapan natin, lalo na kung telecommunications facilities ang pinag-uusapan natin, lalo na kung mga highway ang pinag-uusapan natin, ito po lahat ay nationally funded. Ngayon, siyempre, marami pa tayong maaaring gawin at pag-ibayuhin pagdating sa preparedness ng ating mga lokal na pamahalaan. At sa aking palagay, alam po ninyo yung trabaho natin, na ibaba na rin tayo sa local government for so many years. No? I served as one of those working in development at the local level. Napakalayo na po ng inabot natin pagdating sa decentralization and local governance. Ang medyo malungkot dito, ang pagtingin pa din sa mga tao, sa mga leader natin, sa mga kawani natin sa local governments, parang hindi pa sapat. At kailangang mas maintindihan pa ng tao na mas magagaling na ngayon ang ating mga leaders, ang ating mga officials sa local government. Meanwhile, subukan nating idugtong ang mga pag-uusap, mga diskusyon sa national level. In this regard, I'm bringing you back, Pierre Novel, to tell us more about the evidences and the reasons why we need to, it's really imperative, no? It's really fundamental that we amend the economic provisions. Pierre Novel? Thank you, Ed. Mag-share lang ako ng file. So, bibigyan ko lang ng datos yung kaninang pinag-uusapan natin kay Peer Raul at saka kay Peer Attorney Jovic. So, very important kasi na makita natin yung datos para hindi lang tayo nag-uusap na ganun-ganun lang. So, kailangan we need to see evidence. So, tama po yung sinasabi nga ni Pierre Raul tsaka ni Pierre Jovic. In terms of FDI, talagang while tumataas po yung ating FDI inflows over the years, pero pag tinapat mo ang Pilipinas doon sa ASEAN 6, makikita mo na nasa dulo ang Pilipinas. And inisirkalan ko po ang Vietnam dito kasi I think si Attorney Jovic or si Pierre Raul na mention niya about Vietnam. So, very important po kasi ang case ng Vietnam kasi it will offer us important lessons for the Philippines. So, just a few facts about Vietnam. Vietnam gets 24 times FDI versus the Philippines. 24 times.
Ang Samsung, a foreign company, accounts for 28% of Vietnam economy. 28%. Nike and Adidas, alam po natin ang Vietnam, pag pumunta po tayo ng Vietnam, ang ating una-unang binibili doon, mga sapatos. Because Nike and Adidas produce more than 50% of the shoes in Vietnam. And Vietnam accounts for 10% of global shoe export market share. Tingnan niyo po yan, 10% share of the global shoe market, shoe export, galing po ng Vietnam. Second only to China. And yes, ito po yung mga inaano natin. Vietnam, ito yung nabanggit ni Pertoni kanina about other variables. Vietnam has 50% cheaper electricity versus the Philippines. Vietnam has more competitive corporate taxes versus the Philippines. Vietnam has, ito masakit, 33% higher PISA scores versus the Philippines in math, science, and reading. Napagdiwanan na po tayo ng Vietnam, even po sa education. And yes, Vietnam, ito ang clincher. Vietnam allows 100% foreign-owned universities. Isang example po, yung Royal Melbourne Institute of Technology. I think this is Australian, ano po ito? Australian company. So, kanina napag-uusapan po natin bakit po mataas ang restrictiveness index ng Philippines. So makikita po natin dito dun sa when we compare the Philippines with the ASEAN countries, napakataas po ng restrictions over time. For a period of 10 years, dito po tayo sa left chart, makikita po natin na while bumaba po yung restriction level sa Pilipinas from 2010 to 2020, pero pag i-compare mo sa other ASEAN countries, napakataas pa rin po. So look at Vietnam. Napakababa po ng kanyang restrictions. Mas mababa na siya ng 2010 compared to Philippines. Pagdating ng 2020, mas lalo pa siyang bumaba. So kitang-kita mo yung diferensya na tapos dito po sa right side, makikita mo by type of restrictions, ang napakataas po ng restriction yung pong equity restriction. Which is yun po yung nakikita natin sa Constitution, yung 60-40 foreign equity restriction. So, dyan po nanggagaling yung restriction na yan. Sa senaryong mamamayan na novel, ano ba itong equity restriction? Ano ba ibig sabihin niya? Ito is parang ownership ng isang company, especially sa mga public utilities. So usually very limited lang po ang participation or involvement ng mga foreign companies pag sila po ay pumasok dito sa atin. So they're only allowed 40% equity doon po sa isang company na ang majority owner po ay resident po ng Pilipinas. So yun po ibig sabihin ng equity restriction. Isisingit ko lang, Pierre Novel, itong napaka-importanting factor na ito, mga kababayan, ito ang rason kung bakit paggising ninyo, yung binabayad ninyo sa tubig, binabayad ninyo sa kuryente, sa cable, so on, ang mga may-ari po niyan halos pare-pareho, kung hindi man parehong tao, parehong pamilya, magkakasosyo. Kasi po, napakalaki ng kapital na kailangan mo para makapagsimula ka nitong mga malalaking negosyo. Kaya nangyayari, yung protection na supposedly na meron tayo sa saligang batas, yung economic protection na sinasabi, ang napoprotektahan lang po yung mga may mga malalaking kapital lang. Ang epekto po nito, katulad po ng telecommunication, wala naman talagang competition na nangyayari. Kaya napakamahal ng binabayad natin pagdating sa telecommunication, sa mobile phone, ang cost ng ating kuryente, at iba pang public utilities. Pag ikukumpara po natin sa ibang bansa, napakalaki po ng binabayad natin. Thank you, Ed. Tuloy ko lang, very, very quickly. Ito po, makikita po natin by sector. Ano po yung mga sectors na very restricted. So, number one po dyan, media. Nasa constitution po natin na dinidisallow ang foreign ownership ng media.
Mapapansin niyo po dyan, may nilagyan po ako ng circle dyan kasi karamihan po kasi nagsasabi na dahil pasado na po yung Public Service Act at inaalaw na po ang foreign participation sa ibang public utilities like gaya po na sinabi dito, transport, telecommunication. Pero very important po natin na maintindihan na ang Public Service Act law po ngayon ay may pending motion uh, for kasi deem unconstitutional po yung Public Service Act. And even po si Associate Justice Antonio Carpio ang nagsasabi po na this might be rendered unconstitutional by the Supreme Court dahil po according to him, hindi po nasa authority or mandate ng Congress to interpret the fundamental law of the land. So again, very important po na ito po yung sinasabi namin na para in the future hindi po magkaroon ng mga ganitong legal challenges pag although nale-legislate po natin na binubuksan po natin yung ibang sector, but at the end of the day, unless yung fundamental of the law has not been changed or amended, the tendency is that it will always be challenged at the highest court of the land. So yun po ang ating risk sa mga yan. So itong last two slides ko po, papakita ko lang po yung correlation at saka yung causal relationship gaano kaimportante ang pagluwag po ng FDI restriction sa ating bansa. So makikita po natin dito sa chart na to, kung mapapansin nyo, yung blue dotted line po yan, FDI, tapos yung orange po, yun yung pang restrictive FDI restriction level. So makikita nyo po dyan na correlated po, yung ibig sabihin may kinalaman po yung pagbaba po ng restriction level doon po sa pagtaas o pagbaba ng FDI inflows. So makikita nyo po dyan, like in the case of Vietnam, yung orange po, yan yung FDI restrictiveness index. Habang bumababa po siya up till 2020, mapapansin nyo po, yung dotted blue line, tumataas po yan. And even the Philippines, na although kulang pa po yan, kulang po yan. So kailangan po natin na kailangan luwagan pa. So ito po sinasabi namin kasi dahil hindi lang naman sapat yung visual representation nung kagaya nitong graph to be us to convince na kailangan po natin ng pagbabago. So ang ginawa po namin is nag-econometrics pa kami just to provide more evidence to this argument. So sa aming pag-aaral na ipakita po namin na like ito po ang sinasabi po namin dito, the introduction of reforms leading to a 10% reduction in the level of foreign equity restrictions could potentially increase FDI by around 7.7% on the average. So napakita po namin na mayroon po talagang effect, may positive effect po ang pag-amenda ng economic provision at gaano po kalaki ang magiging impact niya sa FDI. So makikita po natin, pag binawasan mo yung restriction, tataas po ang FDI inflow sa bansa. But gaya po ng sinabi ni Tony kanina, hindi lang po naman economic restriction ang kailangan natin baguhin. So makikita po natin dito, yung human capital, yung corruption, equally important din po. So hindi po namin sinasabi na ang equity restrictions lang po ang kailangan natin baguhin. We have to do this simultaneously with other reforms. Inuulit ko po, equity restriction is a necessary but not sufficient condition for development. So yun po ang aming key messages. Importante po ang equity restrictions but it has to be done simultaneously with other reforms. Ed? Babalikan natin yan na Pierre Novel, tama-tama na nabanggit mo yan. Meanwhile, tatanong ko naman itong nasanay ako doon sa phoned-in question. Hindi na nga pala ito phoned-in question. Ito online question kay Pierre Tony. Merong question sa ating kasama sa Angeles City. If we plan to amend the economic provisions,
it will need to undergo multiple processes and consultations, potentially including the convening of a constitutional convention, CONCOM, or a constituent assembly, or CONAS. Do we have the budget necessary to proceed with these steps? I suppose you can answer this, Sir Tony, in terms of, telling us whether you think in terms of revenue, meron tayong pera. But ang gusto ko ding sanang isegoy sa'yo, doon sa mga sinabi ni Pierre Novel, baka meron kang may dadagdag o may kulang kang pwedeng isama doon sa sa mga naging consideration ng House of Representatives. Pierre, Tony? Thank you, Per Ed. Actually, meron akong slides and I will share to you. Very briefly lang, no? Kailangan ho natin tignan yung result ng Global Opportunity Index na ginawa ng Milken Institute, no? Ito ay measurement kung paano i-attract ang investments, no? Lalo na foreign investments. At titignan natin po yung ano ba nangyari sa atin. Noong 2021, ang ating GOI or Global Opportunity Index ay nasa 82 out of 45 in 2021, and then naging 83, no, 83rd, no, naging 83 out of 126 noong 2022, and then napakataas na improvement nun, na isa lang. And then drop na ulit hanggang sa magiging noong 2024 nasa 91 na po tayo. Ngayon, ano po ba nangyari? Ito po yung mga factors kung bakit bumaba. Tignan mo, sinabi kanina ni Pierre Novel, yung Vietnam, tungkol sa Vietnam. Tignan mo, natalo tayo ng Vietnam. Tayo ay nasa 91, ang Vietnam ay nasa number 65. No? So, yun ang basically, ang ibig sabihin dito, we have to address itong mga sa business perception, economic fundamentals, financial services, at saka itong mga institutional framework. No? I think relevant ito doon sa question ng ating peer kanina from Nueva Ecija. No, we really have to improve on these other factors other than economic charter change. Period. Okay, thank you for that, Pierre Tony. Sagutin ko yung question kanina. In fact, if we are going to look at the total budget of the government, I'm inclined to think, not inclined, I'm convinced that we can in fact afford to convene a constitutional convention or a modified constitutional convention where we can have elected leaders already who are already members of the both houses of Congress, the House of Representatives and the Senate. No? This has been the proposal of this committee that was formed in 2018, kasi we'd like to make sure that those who will be involved in amending the Constitution or introducing changes to the Constitution are not only composed of elected representatives, no, who will likely be elected from the same families, not just the same. So kailangan natin ng mga expert talaga na magiging kasama dito. Pangalawa, kahit nasabihin po natin na ito ay napakamahal, iisipin natin na ito ay isang investment. Kailangan ng gobyerno, kailangan natin, wala pa ho tayong naging saligang batas na talagang kumbaga naisulat, no, sa isang panahon na wala tayong kinakaharap na problema. Wala tayong walang mga foreign powers na ino-occupy tayo, wala tayo sa gera, at kumbaga makakatutok tayo doon sa issue lamang ng pagsusulat ng saligang batas. Ano? Siguro maidagdag ko din, alam po ninyo, nung 2020, November 2020, kung hindi ako nagkakamali, nailathala na naunahan na po ng Vietnam ang Pilipinas pagdating sa per capita GDP. At yun ang rason kung bakit bawat isang Vietnamese ay mas malaki na ang kita sa bawat isang Pilipinong nagtatrabaho. Kung titingnan po ninyo ang mga figures, hindi lang po doble ang diferensya, no, ng kinikita ng average Vietnamese worker compared to a Filipino worker.
So, yun ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-isipang mabuti, no? Whether we are not in favor or in favor, we really have to get involved, no, in the initiative to amend or revise the Constitution. Looking back, alam po ninyo ito si Sir Raul, bukod sa pagiging involved sa development initiatives, isa siya sa mga palaging natatanong, no, kung ano ba ang magandang initiative nang sa ganon mas kumbaga we can make a particular area more progressive, no? So perhaps we can ask Sir Raul, what do you see? Ano bang nakikita natin? Kung halimbawa biglang magkakaroon dito ng mga foreign owned media, foreign-owned university. Mas makakabuti ba ito sa atin, P. Raul? Sure, kung makikita natin yung yung connectivity to foreign media, makikita natin yung it is about knowledge, it's about information eh. Pag-expose sila sa information at sa information, meaning their knowledge will improve. So ang bottom line ngayon sa local is about thinking without the box eh. Kung makikita mo ang local ngayon, they are more territorial eh. When with this media presence, definitely they will be connected to the rest of the world. Iba yung thinking nila eh. So kung makikita in itself, it will attract investments eh. So does this mean, P. Raul, that we will have more choices, so to speak, ano? Yeah, that's right. When it comes to sources of information. Information. Oo, actually, sa tingin ko, isang rason kung bakit napakalaking bahagi ng ating mga nakikita, napapakinggan at nababasa, fake news. Dahil merong void Merong void ang ating, kumbaga, knowledge sources in this regard. That's true. So, in other words, it would be best no to really involve them. Pero just the same, P. Raul, what do you think can be done best no para mas ma-involve pa yung mga tao? Sabi mo diyan sa inyo ma-involve na sila. Alam mo dito sa Maynila sa Kasamaang Palad, pagdating sa usapin ng charter change, nandito palagi yung mga skeptic, nandito palagi yung mga kumbaga umaayaw. Pero pag pumunta ka sa probinsya, mas ramdam nila yung pangangailangan ng pagbabago ng saligang batas. Bakit kaya ganun? Well, kasi sa Metro Manila, kung makikita mo, mayroong information pollution eh. Mas sobrang daming magagaling eh. Unlike dito sa probinsya na mayroon kaming information selection na eh. Kasi kung makikita mo rito, ramdam natin ng kahirapan eh. Hindi unlike sa Manila, makikita mo na puro lang ilaw eh. Dito makikita mo, feel mo dito ang kahirapan eh. Pag sobra ng kahirapan, you really have to decide for a real change. Kasi ang bottom line dito ngayon, we want to change by doing nothing eh. So if we want to have a change, there must be a disruption, there must be a pain. So itong ginagawa natin ngayon, itong town hall discussion, this is one way of empowering the ground level. And and I hope, P. Raul, that you can bring down our message to the people more, no? Especially in your area. Kasi ang bottom line dito ngayon is about creative engagement eh. Tapos ecosystem approach ang thinking mo eh. Connectivity. Ang bottom line ngayon dito, nandun pa yung turfing eh. Then with our presence, makikita mo yung interconnectivity. Kung makikita mo yung Qualcomm motto, lives are changed when people connect. Lives are changed when people connect. Then life is changed when everything is connected. So if we are connected, walang problema. Ang bottom line ngayon dito, disconnect tayo eh. Fragmented lahat eh. Including policies eh. Alam mo, no, nabanggit mo masyadong maraming magagaling dito sa Metro Manila. Natatawa itong kaibigan kong si Pards Attorney Jubic eh. Jubic, ikaw ba naniniwala maraming magagaling dito sa Metro Manila? Parang hindi naman yata totoo yun. I totally agree with P. Raul. Sa sobrang dami, puro lip service na lang, puro bangayan, puro awayan, puro kontrahan. Pero wala nangyayari sa ating bansa. Sayang eh. Imagine, hindi ko naman minamaliit pa o Vietnam, pero naungusan na tayo. Galing po yan sa napakalaking giyera na kung saan halos madurog ang kanilang bansa. But they are now thriving at na-overcome na tayo.
Tapos, overtake tayo, sorry. At nagpapasalamat tayo, andyan pa yung Cambodia. Nakita ko kanina yung pinalabas ni Pierre Nobel, sumiskip ang dibdib ko. Napag-iwanan na tayo. And then, nag-follow up si Pierre Tony, nilabas doon yung Cambodia na lang po ang lamang tayo. Sana na po ay mayroong pagbabagong mangyari, hindi lang puro sa salita. Dapat to, ano nga, sabi nga ni kasamang Raul, there must be a disruption. And birth pains, kailangan madanas po natin ng birth pains to have a new Philippines, a more progressive and stable country. Baka nga mangyari dito, Pierre Jubic, mabago na rin yung pangalan natin. Magpapalit na tayo ng pangalan ng Laos. No? Kasi ayun na yung pinaka. But anyway, my last question to you, Pierre Jubic, is as a legal professional, a professor yourself, no? Do you think it would be best also for our lawyers to get involved? Ako kasi ang thinking ko, di bali nang ikaw ay hindi pabor. Basta magsalita ka, magsabi ka, ano ang rason kung bakit hindi ka pabor. No, hindi yung magsasabi ka lang na basta-basta na ayaw mo dahil hindi mo gusto yung kumbaga nag-lead nitong pagbabagong ito. Palaging ganoon Ngayon gusto mo yung pangulo na so sasama ka, pero pagdating ng panahon ayaw mo na naman yung pangulo, so hindi ka na naman sasama. So paano ba natin to susolusyonan? Tama po, kasi kailangan din natin ng tulong ng mga abogado dahil kahit paano nire-respeto po yan sa kanya-kanilang komunidad. Kaya with the permission of this group, yung recorded naman po ang ating mga pag-uusap, gagamitin ko po itong materials na ito. Yung mga pinakita ni Pierre Novel, pinakita ni Pierre Tony, ay ipepresent ko po sa aking mga kapwa-abogado. I will take time and I will exert effort to convince them. Na tama po kayo, kahit hindi tayo magkaisa sa paniniwala, pero magkaisa tayo na kailangan na ng ating bansa ng isang tunay na pagbabago. Ako, napakalalim, no, napakaikli, pero napakalalim na nabanggit ng ating kasama si Pierre Jubic. Anyway, we've agreed to stick to the time limit. No, in the first episode, we extended up to 1 hour. I will still entertain one last question from Tarlac City. Is the fact that we have a president who is a Marcos, a factor causing people to be afraid of Chacha. You know, to be honest with you, whether a Marcos, an Aquino, or a Duterte, or what have you, at the end of the day, we have thought of this so much that we are actually electing the same people. No, basically, they have different names. But to be honest with you, we are electing the same people from the same background, no, the same elites, so to speak. Alam po ninyo, ang nangyayari, hindi naman totoo na meron tayong political and economic freedom. No, kahit na pagpalagay po ninyo na isa sa amin ay gustong lumaban sa halalan, wala namang kaming pera. Paano kami lalaban sa halalan? At paano ka magkakaroon ng pera? Ikaw ay gagasto ng sarili mo para ikaw ay magkaroon ng sapat na pera para ikaw ay lumaban. Wala po tayong mga tunay na mga political party. Kaya hindi tamang sabihin na dahil ganitong pangalan ng leader ngayon, ibig sabihin hindi na tayo sasali. Hindi ba ninyo napansin yung mga naunang presidente nagsulong din ng pagbabago sa saligang batas? Pero ngayon, hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis na sila mismo lumalaban dito sa pagbabago ng saligang batas. Hindi ba pwedeng magsama-sama tayo nang sa ganun matuloy na itong pangangailangan natin magbago ng saligang batas? Uulitin ko po, hindi pa ho tayo nagkaroon ng tunay na saligang batas na atin. Nagsimula po tayo sa Malolos Constitution. Yun lang yung maaari nating sabihin na atin, no? Biak na Bato at Malolos Constitution. Pero kahit na nangyari yon, tayo ay sinakop pa din at nagkaroon na naman tayo ng saligang batas, the 1935 Constitution. Unfortunately, ito pong 1935, ito ay kumbaga, ipinilit lang sa atin because at that time we were under the Americans. We never had the opportunity to get away from that 1935
political and economic structure. Hindi na po nabago yan. Kahit na nagkaroon tayo ng 1973 Constitution at ngayon ay 1987 Constitution. Wala tayong naging pagkakataon na inupuan natin at pinag-isipan nating mabuti nang sa ganon makapagsulat tayo ng tunay na saligang batas na bagay sa ating kasaysayan, bagay sa ating konteksto bilang mga Pilipino. Siguro po wag na nating hintayin magkaroon pa ng pangalawang ng susunod na pangulo para ito ay mabago natin. Ito naman hindi magiging saligang batas lamang ng Pangulo, kung hindi magiging saligang batas ng lahat sa atin. Huling-huli, pag binago po natin ng economic provisions, katulad nga po ng nabanggit ng ating mga kasama, si Pierre Tony at si Pierre Novel, kailangan ding masiguro na malakas ang ating gobyerno. Yun pong governance na sinasabi. At yun ang rason kung bakit napakalaki ng problema natin sa korupsyon, napakalaki ng problema natin sa incompetence. Alam po ninyo, binabalikan ko yung mga naging leader natin noong mga naunang panahon. Yung debate ni Felipe Calderon at ni Apolinario Mabini, yung mga isinusulong ng mga katulad nila Claro M. Recto, hanggang nung bumoto tayo sa US basis na ang leader noon ay sila Jovito Salonga, sila Tanyada, at iba pang mga mabibigat na mga leader. Ngayon, magdidesisyon tayo sa issue. Ang sasabihin sa ating rason, personal. Kaibigan ko ito, kaya ako ay hindi boboto para dito. Nakakalungkot po. Kung hindi po natin babalikan itong mga isyong to, baka magising na lang po tayo na hindi na po Pilipino at hindi na Tagalog ang salita natin at hindi lang English. Baka meron pang ibang foreign language kasi tayo probinsya na ng ibang bansa. Wag naman sana. Muli, magandang umaga po sa inyo. Isa na namang napakalawig, napakalalim na diskusyon. Sir Ed, pwede yung pahabol? May shout out lang po kay Hetis Kumar Sharma at saka kay Klug Galita na mga ating active na FB viewers. Thank you. Thank you. Thank you so much po sa panonood. Thank you. We're inviting everyone to continue viewing our weekly Sunday broadcast. We will promise that our discussions will be further substantive and informative to everyone. Muli magandang umaga po at hanggang sa susunod na linggo.